Hi, Christian here. This is Chris Talks. Welcome to my podcast. Hey guys, welcome back to my podcast. And last month, Kyla invited me to be her guest sa live streaming episode niya on Kumu app, which is entitled Adulting. So, I accepted the offer and we talked about a lot on adulting. And basically, the questions about adulting came from the vlog of Heart Evangelista and Cheese Escudero. So, hindi naman ako yung host this time, but I am a guest. So let's all listen to this, and everyone who missed out the episode, the live streaming. So this is your chance to listen to the recordings of our live streaming last month. So here it is. And if you like the podcast, don't forget to follow and subscribe to my podcast, Chris Talks, and support my podcast through paypal.me/Christian G. Valencia. That's it. Here we go. So ngayon mag-ano kami ni Kuya. We will be talking about adulting. Ito yung mga questions na kami kasi ni Kuya, lagi kaming kalokohan. I mean, sa chat, panay advice, ganyan. Pero pag sa live, panay kami kalokohan talaga. Ayan, kasama na sa Ate Queen June, si Ate Bien, kasama namin sa mga kalokohan namin sa buhay. Pero yun, ngayon mag-ano kami, adulting. So itong mga questions na to, galing to sa adulting vlog ni Heart Evangelista kung nanonood kayo nun. And itatanong natin siya yun kay Kuya Mark. Since gusto din natin ng ibang answers dahil narinig na natin yung answers ni Cheese Escudero. Ngayon naman, dito tayo kay Kuya Mark. So ito yung first question ko, Kuya. Ready ka na ba? Sige, go. Bring it on. Ayun. How did you choose your path? 'Di ba ano ka ngayon? Licensed chemist. David, licensed chemist ka na ngayon. So, 'di ba napag-usapan din natin na binalak mo rin mag-artista kasi 'di ba nag-audition ka for Starstruck, mga ganyan. How did you choose your path? Like, paano mo nga pinili na, ay, magiging licensed chemist na lang ako instead of, alam mo yung pag-artista? Actually, ano yan parang roller coaster. Maybe because dahil sa character ko rin na parang at this moment, ito yung gusto kong gawin. Pero parang in the next year, parang in the following year, iba na yung gusto ko. Parang nag-iiba-iba yung mindset ko. Every time na parang meron ako na-discover na something na kakaiba sa sarili ko, na parang for example is, kasi dati parang nung bata ako, mahilig ako mag-construct ng mga puzzles, mahilig ako bumili ng mga wooden puzzles, tapos binubuo ko sila. So parang that time, parang gusto ko maging engineer, maging architect. And then parang after ilang years, na-discover ko na magaling na akong sumayaw, kumanta, ganyan. So parang doon yung pumasok yung pagiging gusto ko naman maging artista. And then, nung high school, syempre, nandiyan yung science. Masyado ako na-involved sa science, biology, chemistry. So, parang yung mindset ko that time, parang gusto kong pasukin yung pagiging chemist nung college. So, parang nag-iiba siya. Nag-iiba siya along the way. And yung pagpili ko sa career ko, sa path, yung right path, hindi siya madali. It's complicated thing. Kasi parang nag-iiba-iba kasi nga yung timpla ng buhay mo. So, minsan parang gusto mong maging artista, pero minsan parang darating sa point na parang ayoko na, parang gusto ko na ng iba naman. Pero along the way, marirealize mo talaga na ay, ito talaga yung gusto ko. There will come a time na parang sasabihin mo sa sarili mo na this is it. This is the thing I want to do in life. Marirealize mo yan kapag nagkaroon na ng reward yung ginagawa mo. Kasi pipili ka ng career path mo Pipili ka ng tamang landas. And dun sa tamang landas na yun, may mga landas ka na struggling.
May mga Mm. landas ka na tatahakin na rewarding. So, yung pagpili sa tamang career path, dun ka sa rewarding. Siyempre, lahat tayo gusto na may Sa worth na ng worth life. it. Worth it Mm. yung ginagawa. So, dun tayo. And kaya ako napunta sa Kenny's, ganyan. Kasi nandiyan ang pera. Kasi sa pag-aartista, we have to be honest, sa pag-aartista, project-based yan. So, kung wala kang project, wala kang shows, wala ka. So, True. yun. So, naging Mm. parang kinonsider ko din yung stability ng landas na tatahakin ko. And yun yung pinili ko. Yun. Pero yung chemist ba, kuya, yun ba yung first job mo? Yes, yun yung first job ko. And along the way, parang mas nag-improve ako kasi from pagiging analyst lang, pagiging chemist, napunta ako sa ibang division ng trabaho, which is yung sa logistics. So, yun yung Mm. napunta ako sa parang sa shipment na, tapos naging nahawak ko na yung management. So, yung ganun. So, naging improve ka. Pero hanggang ngayon, kuya, yun yung job mo, di ba? Yes, yun pa rin ang job Mm. ko. Nasa shipment ako, pero medyo lumalawak na yung career. Hindi siya katulad ng dati na parang ito lang yung ginagawa mo. Lumalawak siya along the way. Ah, So, kaya rin ako siguro nagstay dun sa landas na passion. yun kasi lumawak yung ano ko, yung buhay ko doon sa pinili kong path. And I Mm. think kung pinili ko yung ibang career path, sa tingin ko ba mag-grow ako? Yun yung question din. So, kaya medyo naging masaya na rin yung pagpili ko sa chemist. Though, ngayon, hindi ko na masyado pinapractice yung pagiging chemist ko talaga dahil nasa management na ako. Pero naging masaya ako kasi lumawak yung, yung perspective ko sa life. Yun. Mm. Ano naman, talking about jobs, what are the do's and don'ts when applying for a job? When applying for a job, do's talaga maging confident ka when delivering an answer to a job interview or job question. Mhm. Kasi minsan, hindi nila masyado tinitingnan yung sagot eh. Mas tinitingnan nila yung kung gaano mo kagusto yung magtrabaho sa kanila. Mm. Kasi nowadays, it's not about experience. It's not about working experience. Kasi along the way, matututunan mo naman siya sa loob ng trabaho. Pero ang hinahanap nila is character. So, andus, show your character. During interviews, during application ng trabaho, show your character, show yourself. Kasi you're selling yourself. Mm. Ganun siya. So, katulad nung nung current work ko ngayon, wala naman talaga ako experience sa management. Kasi nasa logistics ako, nasa shipment ako, and dati puro chemicals yung mga siniship. Ngayon kasi equipments na, mga information technology equipments. So parang wala akong experience about that. Pero ang chinecheck nila doon sa akin is yung character ko, how will I adapt to the working environment, the culture, and kung paano ko i-apply yung sarili ko, yung kakayahan ko para ma-deliver ko yung mga bagay na kailangan i-deliver sa isang trabaho. So yun, hindi naman kailangan na you have to be certified sa ganitong work. Kasi di ba usually, iniisip natin, ay kailangan ko kasi may training dyan, may kailangan ko ng certificate, ganyan. Pero hindi natin nare-realize na sometimes sarili mo lang yung kailangan eh. Kailangan mo lang talagang magpakatotoo. Ganun. And hindi ko babanggitin, meron akong friend, hindi ko babanggitin yung company pero siya yung pinakamalaking um, store sa Pasay City, katabi ng isang mall doon. I think alam niyo na kung ano yun. Siya yung Hindi ko alam yun. largest na store doon sa Pasay City. Start with letter I. Ayan. Ang kanilang job requirement, syempre nandun yung job requirement, yung mga yung essential requirement like kailangan mong may ganito kang skills, ganitong um, degree ka, graduate, something like that. Pero sabi niya sa akin, ang process daw ng application nila
hindi daw naka-base sa working experience, naka-base sa character. And nakuha siya because of yung kanyang work ethics. Ganon. Mm. So nowadays, ganun na ngayon ang labanan eh. It's the ethics, the work ethics. Hindi na yung dahil matalino ka, cum laude ka. Hindi na ganun ang labanan. Sa bagay, wala yung Mm-mm. pagka-cum laude mo, summa cum laude mo Mm-mm. kung hindi mo kaya makisama sa Exactly. coworkers mo na. Mm-mm. Exactly. Kaya kahit Eh, ito gaano naman. katalino yung ano, kahit gaano katalino yung empleyado, Oo. kung Mm. hindi naman siya marunong makihalubilo, hindi talaga siya mag-grow. Yun. Mm. Eh, ano naman, kuya, how do you feel about those people na pinili yung passion nila over, kunyari ako, parang, I mean, no, hindi ako kasi hindi ko pinili yun. Pero, yung iba, kunyari, mas pinili nila yung passion nila kaysa sa typical na mas kailangan, alam mo yung parang art over nursing, parang ganon. Anong masasabi mo sa Mm-mm. mga taong mas pinili yung gusto nila kaysa sa, hindi naman sa kailangan, pero parang ganon. Mm-mm. Ako, I have to go with pagiging practical, pagiging makatotohanan. Let's go with reality. If your passion, if you earn sa passion mo and it's rewarding, go with it. Pero if your passion, hindi ka nag-earn doon, walang reward, napapagod ka lang, nasasayang lang yung oras mo, go with something else. Go with a career na talagang Kain ka. andun pa rin yung skills mo, pero you feel rewarded. At the end of the day, you feel rewarded, you are happy and contented. Mm-mm. Kasi, yan yung naging, battle ko during my quarter life crisis talaga. Pinipilit ko yung sarili ko na um, ma-achieve yung ganitong life. Pero, hindi talaga ako makapunta doon. And ito yung parang binibigay sa akin na, na trabaho. And kailangan ko lang talaga i-improve yung, yung buhay ko doon sa current job ko. Mm-mm. So yun. Kasi katulad yan, ako after graduation, nag-stop talaga ako sa pag-audition, nag-stop na ako sa pag-extra sa mga pelikula, sa mga TV series. So talagang parang naisip ko na 500 pesos lang yung ina-earn ko sa pag-guest, sa pag-extra per day. During that time ha, 500 pesos lang yung parang extra Equivalent. extra, yung parang income namin pag nag-extra. Ganun. Parang tanda ko na no, 500 pesos lang. Kasi that time kasi 500 pesos, malaki na yun for a college student like me. Na extra ako isang araw lang, 500 pesos. Mm-mm. Libre na yung pagkain, lahat. So, malaki na yun. Ewan ko lang ayoko. Kumbaga, Parang piso na so lang. yun. Mm. That time kasi parang yun lang yung na-earn. Tapos parang hindi ka nabibigyan ng project talaga na pang long term. So yun. Parang passion mo siya. Gusto mo siyang gawin. Alam mo Mm-mm. yun, magaling ka sa bagay na yun kasi passion mo nga siya. Pero we have to be practical. We have to be we have to be street smart, kumbaga, kailangan mo maging matalino sa pagpili ng tatahaking mo landas. So, Mm-mm. yun. Ayun nga, kuya, aside sa tatahaking job or Mm-mm. something, what's the wisest thing to spend Pero, your money? may i-add lang ako kasi ayoko din naman maging parang KJ kapag sa mga taong Oo. gusto ng Perfectionist. passion ng piliin. Ayoko maging Oo. KJ and ayoko mag-discourage ng mga listeners natin, ng mga viewers natin na ay pinilit yung passion, ganyan. Uh, go with it. Still go with it. Pero make sure na balance yung time mo. I mean,
you still have your work job, you still have your full-time job, you're earning, you have reward. If you have free time, go with your passion. At least Mm. walang nasasayang na oras. Walang nasasayang na panahon na parang during the time na passion lang yung pinili mo pero hindi ka nag-earn, nahihirapan ka, struggling ka, baka kasi at the end of the day, madrain ka. Mas lalo mong aayawin yung passion. So still love your passion, do the things that you love, pero make sure na binabalanse mo yung ano mo, yung situation. True. Yun sa akin. Kasi like for example, right now, like what we're doing right now, I'm working full-time in the morning, I have part-time job in the afternoon, and I have my freelance job in the evening. Yung freelance job ko, siya na yung passion ko. So yung pagko-content creator, pag-live stream, Ah, pagpo-podcast, okay. siya na yung passion ko right now. So, Mm. nababalanse ko siya. Yun yung gusto kong Time iparating. management. Ayokong mag-discourage Mm. na huwag ka na dyan sa passion mo, hindi ka kikita dyan. Hindi ganon. Huwag mo lang sayangin. Ang sa akin lang is huwag mo sayangin yung time, yung panahon na ganito, especially now, lockdown tayo, may quarantine. Make use of your time. You have job, go ahead, pero if you like to do your passion, your gusto mong gawin sa buhay mo, still do it, pero balance mo lang. Work-life Balancing. balance. Yes, work-life balance talaga. Pero yun, Kasi kuya, ba what's kasi the ba worst? mm, hmm? Ano yan? Yeah, kasi may madi-discourage so sinabi ko na hindi naman siya rewarding or something. So yun yung sa akin lang. Sabagay, tama ka naman dun. Mm-mm. Sabagay kung ako rin, kunyari pag nag-nurse na ako, syempre, kasi ang bala ko talaga mag-nursing din. Tapos yun yung nursing. Tapos habang nag-nursing, habang nurse na ako, kukunin ko yung fashion. Habang Mm-mm. nagtatrabaho na ako, alam mo yun, para Mm-mm. balance din. Yes, tama. Yun. Ganun naman talaga. Yeah. Kasi ako, hindi naman din sa dinidiscourage ko kayo, pero hindi kasi nag-work sa akin sa akin na, hindi nag-work yung passion lang. Kailangan ko ng stability over passion. Yes, Tapos, yun tsaka yung na gusto tayo. kong iparating. Mm-mm. Kasi, kasi ngayon, di ba, mas kailangan mo kasi ng talagang trabaho na mapapakain ka. Especially ngayong pandemic na talagang stay at home. Unlike, Yes. eto guys, marinig nyo to sa magulang nyo kung typical Filipino parent yung magulang nyo. Yung nursing, ka- kahit saan meron. Like, kahit ngayong pandemic. Kasi Mm-mm. buhay yung usapan, di ba? Pero yun, ayoko nang, di Mm-mm. ba, pag parent, nurse, doctor, ganyan. Yes. Ganyan yung mga Yes. usapan. Mm-mm. Mm-mm. Totoo. Pero yun nga kuya, aside sa jobs, ano yung wisest thing to spend your money? Wisest thing to spend your money. For adulting like us, number one is education. Um, Oh, Kahit pa paano, sabi natin na education ay yan pa rin ang panlaban mo para mag-excel ka sa buhay. mm-mm. Kahit, kahit sabi natin 2 years program lang siya or ano, it's still an education. It's still something na natutunan mo and kasi yun yung requirement talaga sa trabaho. You have to be real about it. Oo, Nonetheless, kung education. sabihin ng job requirement na high school grad is okay, di ba? So yun, use your money for use your money for education. Second is use your money to build up your emergency fund. Mm-hmm. Yun yung number 2. Kaya ko siya nilagay sa number 2 kasi with the current situation now, pandemic, ganyan, ang daming nangyayari and we have to be ready. So emergency fund is number 2. You have to use your money for emergency fund. And 3, setting up your priorities. Siyempre yung mga priorities mo sa buhay. If you need food, go. Mga ganun. Ganun like mga priorities mo like Groceries, ganyan. groceries, yes, yung mga essentials, ganyan. Saka na yung mga Gaucha. bagay na luho. Oo, yung mga luho. Ganyan. Oh, So, yun yung sa akin. Yun yung 3 bagay na gusto kong parang paggamitan ng pera
Yun talaga. Aside doon, how slowly, ito naman, mag-aano naman tayo. How slowly will you become independent from your parents? Di ba kasi kuya, alam ko Mm-mm. independent ka na eh. So, anong sagot dito sa tanong na to? Mm-mm. How Yan. slowly? Will you become Uh, independent from your parents? Actually, based on my experience, it really depends on the culture na kinalakihan natin. Tayo mga Pilipino talaga, ang kultura natin is family talaga hanggang sa mag-asawa ka. Alam mo yun? True, Di true. ba? Mm-mm. Parang nakastay ka sa family mo hanggang bumukod ka at may asawa ka. Ganun yun. So Ganun ka ba, parang, kuya? actually, ganun yung nangyari. Pero may tuman, asawa ka ba tum, yun? tumanda ako na nasa bahay pa rin ng parents ko, ganyan. Mm. So parang, pero ngayon, nagpaplano naman na ako na basta makaipon lang talaga ako and I will have my own house. Then doon ako magstay. Mm-mm. Pero for now, dahil wala pa tayong enough na savings para makapag-put up ng, ng sariling bahay, so dito muna ako for now. Pero yun, sobrang iba talaga sa Pilipinas. Kasi diba sa ibang bansa, 18 years old, or Um, pagpasok mo ng college, kailangan mo na talagang bumukod. You have to, para magkaroon ka ng, kailangan mo na mag-rent ng sarili mong bahay, ganyan. Oo. Pero Actually, depende kasi sa Pinoy ka eh. Like mm-mm. ako, 20 na ako, pero actually nag-move out ako nung, kailan ba? 19? Mm-mm. Pumunta ako sa Cali. Pero tumira ako sa tita ko. Like yung gastos sa food, sa electricity, water siya. Pero sa like essentials ko, tuition, ako. Mm-mm. Ganon. Ang hirap kuya kasi pag ginagastos mo yung sarili mong gamit like shampoo, soap, yung mga little things lang na akala mo little pero toothpaste, titipidin mo talaga kasi ikaw yung Oo, gumagastos. totoo. Pero pag ginagastos na magulang mo, hala, sige, toothpaste. Alam mo yun? Mm-mm. Pero yun, sobrang iba pag ikaw, pag independent ka, mahirap kasi sa'yo eh. Mm-mm. Like, Mm-mm. hindi ka na, alam mo yun, mahirap, mahirap. Mm-mm. Kaya, Actually, hanggang, ako kasi ano yun, nung college kasi, uh, independent naman ako kasi parang kailangan ko mag-dorm kasi medyo malayo yung school. Pero hindi pa rin siya matuturing na independent eh, independent. kasi yung allowance galing pa rin sa parents eh. So parang, okay, shopping tayo ng kung Like, ano-ano. Pag may, 50 independent oo, lang siya. feeling independent pero yung allowance mo, ganyan, galing Pansit pa rin sa kanya. Canton, mga ganyan. Mga ano, Mm, ganyan. delata. So parang ngayon ko lang siya na-experience, yung pagiging independent na parang Mm-mm. lahat talaga is galing na sa bulsa ko. So, may ultimong repair ng bahay, pag may nasirang tubo, ganyan, ng tubig, ganyan, kailangan mo paayos. So, galing Mm-mm. lahat yun sa wallet ko. So, parang doon ko na nare-realize na parang, uy, wait lang, wag muna kayong masira. Yung mga appliances, wag muna kayong masira. Ganyan. Umabot muna kayo hanggang mga 10 years pa. Ganun. Sobrang maingat ka na sa gamit. Unlike dati na Oo. parang basta mo na lang pinapatay yung mga appliances, sinuhugot yung kuryente, ganyan. No? Mm-mm. Parang ngayon, parang sobrang ingat mo na. Oo, compared pag ano. Pero ako kasi balak ko rin after ko, pag-graduate ko, kasi 2 years lang ako dito. Kasi dito sa Amerika, kuya, 2 years nursing, parehas ng sweldo sa bachelor's. Hmm. So, yung associate degree mo, parehas lang siya sa sweldo sa bachelor. So, ako, associate lang talaga yung gusto kong tapusin. 2 years nursing, 2 years fashion. Pero after kong ng nursing, mag-move out na ako sa Ano ba yan? house. Same pa rin ba ng parang exam? Yung associate tsaka bachelor's? Oo, kuya.
Okay, so okay na rin pala. Oo. Walang Kaya difference, parang, no? ganun. Ito naman, kuya. Ito yung, actually guys, syempre, pag may interview ganyan, sinesend namin yung ideas kung ano yung pag-uusapan. Pero ito, hindi alam ni Kuya Mark na itatanong ko to. Wow. Si Kuya kasi, siya talaga yung kuya-kuyahan ko. Like, pag may picture ako na i-upload sa social media, tinatanong ko muna, Kuya Mark, okay ba tong picture na? Pag nag-hesitate ako na ano, alam mo yun, siya yung kuya ko talaga na ano. Pero yun, ayun kuya, let's talk about love. Ito yung Oh, hindi niya alam na ano. Kasi si okay. kuya, may mga experience siya na, alam mo yun, may same ano kami, chika, ganyan. Tips for guys that are shy. Okay. Ang Sige, ko hirap na. Gusto ko ng Shanghai. Bigla ko nagustuhan ng Shanghai kasi parang hirap ng tanong. Kasi hindi kasi ako shy na tao. So, ang hirap ilugar yung sagot ko sa mga taong shy talaga. So, advice ko sa mga shy na tao, just, ang hirap. Pero siguro, ang hirap ilugar kasi yung sagot ko talaga. Kasi hindi ka shy. Hindi ako shy. Ako Pero rin. sige, kung i-apply ko yung sarili ko na lang, ako kasi medyo friendly kasi talaga. Mahilig ako mag-socialize. And kapag may mga tao ako nakakausap na ramdam kong shy, mahirap talaga silang i-break yung Ikaw yung ice nila. mag-adjust, di ba? Ikaw yung mag-a-adjust. Kasi hindi mo minsan ma-picture na ay baka masyado nang sensitive yung sinasabi ko or na-hurt siya. Ganun. Para sa Mm-mm. advice ko sa isang shy na tao, isang guy na shy, um, it's okay na maging shy ka, pero sana maging open. Maging open, magkaroon ka pa rin ng open communication. Kung hindi mo kayang sabihin ng face-to-face, at least through phone, through call, through text, i-express mo lang yung gusto mong sabihin. And I think yun yung pa rin yung mas mahalaga. Yung, Mm. yung communication pa rin. Kahit na Communication is the sobrang mahiyain mo, hindi mo kayang i-express vocally, at least find ways para ma-express mo yung video. sarili mo. Ganon. Pwede Mm. love letter, di ba? Pwede mga tipong um, magpapadala ka ng food na may message dun sa sa Inshallah. paper bag. Oo, uso kaya yun ngayon sa uso ngayon dito sa Oo nga, uso yan sa dyan. Philippines kasi uso yung mga delivery like uh, pwede ba magbanggit ang brand dito? Diba? Bawal, no? Ayan. Basta uso yung mga delivery services dito. And then, pwede ka kasi mag-note doon sa delivery Ay, service na please put a note on the paper bag or ay talaga, may ano. oo, nagkaganon sila. So, yung Uso mga na pala yun dyan, mga guys. yung mga nanliligaw. Alam mo Mm. yun yung gusto kong topic sa podcast ko, yung paano ba manligaw during lockdown? Paano ba Para, luman paano ba ay, lumandi during lockdown? may turuan niyo si Kuya Mark. Wala pa tong jowa talaga. Yung ano, Pero ito ang ko sa dami kong kanya, ideas, no? hindi nag-work. Ay, pero ang dami Yung kong best ideas, friend ko, no? guys, nireto ko sa kanya. Wala, hindi nag-work. Pero ang dami kong advice, no, about sa mga ganyang kalandian, pero ako yung walang jowa. Ba't kaya ganun? Bakit Ito, ganun, no? Kuya. Does Okay. a man need to pay 50-50? Ako, I would agree that. I would agree on that. O, di ba? Kasi, Paano yung mga pagkain na yung may Shanghai na, may milk tea pa dyan sa baba. May pumasok na milk tea. Na o-order ko mamaya ng milk tea. Pero inonote ko sa sarili ko, I love myself. deserve ko to. Deserve ko to. Okay? Hindi, pero para sa 50-50, oo naman. I think we have to be practical. Buhay ngayon, it's not an easy life katulad Oh, before na, di ba? So ngayon, una-una kasi kailangan talaga mag-ipon. So,
ayaw mo naman i-sacrifice yung moment. Halimbawa, for example, anniversary nyo or monthsary nyo, you want to celebrate something or there's a small celebration lang, ganyan, na feeling mo, gusto mo namang makatikim ng mas masarap, gusto mo namang makatikim ng magarbong pagkain, yung mga ganun. Gusto mong kumain sa magarbong lugar, sa magandang view, ganyan. So, alam mo yun, as a relation, in a relationship, kailangan nyo magtulungan together. Kasi Give and take. kayo din naman dalawa yung magsasama eh. So, Mm-mm. kung 50-50% yung yung payment, mas maganda. At least, fair enough. Ang mahalaga kasi doon is yung moment na magkasama kayo. Yung Mm-mm. experience together. It's not the Totoo. payment. So, It's kung not the kumain money. kayo sa five-star hotel na restaurant or something, Kahit sa check, street food lang, okay kahit na. sa street food man lang yan. Ang mahalaga dyan is nag-enjoy kayo. So, Mm. go ahead with Very 50-50. honest. Wag nang maging wag nang maging pabebe na parang, wala kasi akong pera, ganyan, ganyan. Kasi, alam mo yun kasi yung mindset ng a lot of All. mostly ladies in the Philippines na parang kailangan lalaki palagi ang Ay, 100% talaga? everything. Buti wala ako sa Pilipinas, hindi ganyan mindset ko. Hindi kasi mostly pero Most. I'm not Most generalizing, were. pero yung mga previous ko na niligawan ko talaga gusto. Libre mo, yung parang yayayain ko Talaga? for example, Uy, yayayain ko na, nakakaya yun. well, ganun talaga. So parang minsan yayayain ko na, hey, may bagong opening na restaurant doon sa Makati, ganyan, ganyan, or sa BGC, merong parang Tapos ikaw magbayad, sila merkado, hindi. oo, parang budgeto, ganyan. Tapos parang, pag nagyayaya ako, ang sagot sa akin, sige, libre mo. Parang give me naman the chance na parang, na 50-50 matikman ko, tayo. oo, Parang 50-50 naman, 80 or na parang, lang. or kung gusto mo, wag mo na lang pangunahin, di ba? Oo. For example, Pwede trip naman ko yung, naman, oo. trip ko naman manlibre, wag mong pangunahin na, sige, libre mo. Parang, Oo, parang ang pangit kasi. Like, oo, parang, umuo ka parang, muna bago ka. oo, Pumunta muna tayo doon. Like, oo, antayin mo siya na magyaya. Pero kunyari kasi ako, kung ako yung magyayaya, syempre ako nagyaya, libre ko. Pero pag kunyari, planado namin dalawa, hati tayo. Ganyan. exactly, Diba? exactly. Hindi naman Mm-mm, kailangan lahat sa kanya kasi, mm-mm. ewan ko, naaawa ako pag ganun. Kaya parang naging lesson din siya sa akin na parang kung makikipag-date ako, or na, kung makikipag-date ako, parang apply ko tinetest talaga yung ugali niya. Uh, dun sa way ng about pera. Like for example, yayayain ko siya na overnight swimming. Tinetest ko na kagad siya doon if sasabihin niya Libre na ko. sige hati tayo ganyan, o sabihin niya basta yung wala akong maririnig na libre. Pag hindi niya nabanggit yung word na libre, ano na siya, plus points na. Pero pag Ah, narinig ko yung word na libre, libre. libre, ganyan, ganyan. Kasi doon mo matetest yung character ng isang tao sa isang relasyon. Kung nakadepende siya sa'yo or kaya niya mabuhay Mag-isa. independently. Sabagay. Kasi medyo toxic for me yung nakadepende ka lang sa akin. Yung ganun. Oh, kailangan mo rin kasi yung tignan sa relationship kasi you're not dating for, alam mo yun, may majowa. Kasi ako Mm-mm. talaga pag may bino-boyfriend ako talagang nilook up ko na talaga yung future. Like, lahat. Kailangan Mm-mm. parang, alam mo yun, talagang kinikilala mo Mm. talaga siya. Kasi Ay, kasi yung nagtutulungan kayo sa relasyon, hindi yung parang lagi ikaw lang. nakaasa lagi. Ganyan. Mm-mm. Pero yun, aside sa relationship, kuya, how do you how do you recover from from a breakup? Ay, mahirap kasi ako maka-move on. Pero Kasi nakamove on ka agad. pag pumasok ako sa relationship kasi gusto ko laging long term na. Hmm. Ganun yung mindset ko. So hindi ako pumapasok sa isang relasyon na
na alam kong, ay, ano lang yan, for fun, ano lang, for landian lang, ganyan. Lagi ko sineset na for long term. Paano So, ang si hirap. ano? Wala na siya. Naka-move on na ako. Pero paano Kaya, ka cover? yun nga. So, parang ang hirap naka-move on. Kasi yung life mo, parang pinirogram mo na nakasama siya. Ganun. Ganun ako. So, paano mag-move on? Ang una kong ginagawa talaga is try to distract myself. Tinatry ko na parang may gawin akong ibang bagay na makakapag-distract sa akin. Like, for example, yung kailangan ko lang baguhin yung routine. Kasi Mm-mm. parang nasanay yung buhay natin na ito yung ginagawa with that person. So Mm-mm. ngayon, siniset ko lang talaga yung routine ko na ibahin. Like for example, iwasan mo muna yung mga gantong restaurant na palagi yung pinupuntahan. Oo. Oo, iwasan mo yung mga kantang madalas yung napaparinig, ganyan, together. Balik tayo. Basta for me talaga, iwasan mo yung lahat ng mga bagay na nagpapaalala. Ay, hindi. Distract Balik yourself. tayo. Talaga? Bakit? Oo. Kasi ako parang, kasi ang way ko for moving on or recovering from a breakup is acceptance. Like, ang way ko para ma-accept kung wala na is yung ipaalala lahat ng nagpapaalala sa kanya para Mm-mm. masanay ako na wala na lang yon pag nakita ko or narinig ko or Mm. alam mo yon. Kasi ano, kasi parang kunyari may kanta kasi talaga na may kanta ako na laging pinaplay sa piano noon. Tapos pinlay ko lang yon sa taong yon. Tapos araw-araw after nung breakup na yun, pinaplay ko sa piano hanggat sa magsawa ako. Hanggat sa one time, tinigil ko na. Doon ako parang nag-start na na-accept ko na, ay wala na. Tapos araw-araw Mm. kong iniisip na, ay may iba na siya, may ganyan, ganyan na siya. Talagang sinasaktan ko yung sarili ko hanggang sa magsawa ka, umiyak ka, bahala ka dyan. Pero ganito yung realidad. Hanggang sa wala na. Ganon. Mm. But actually kasi, ang sa akin kasi is, yung Di- pag-cope up natin sa isang breakup kasi, nakadepende yan sa bawat tao. Kasi hindi lahat ng, halimbawa, yung way ko ng pag-cope sa breakup, may possible na hindi siya applicable sa'yo. Or yung sa'yo, hindi siya applicable sa akin. yung, Kasi may mga tao na bakit hindi nila iba-iba kaya tayo. yung ganon, masyadong emotional, ganyan. Iba't iba kasi klase ng tao. So, ang akin naman, ang way ko talaga is to distract myself. So, inaalis ko yung routine for me ha, yun yung sa akin. Inaalis ko yung routine na nakasanayan ko with that person. So, yun yung sa akin. So, kung may mga movies kami na pinapanood, kaya or mga kanta pinapakinggan, lugar na pinupuntahan, lahat yan iiwasan ko. Ah, Hanggang sa para dumating na sa point na pag pinanood ko siya, pinakinggan ko siya, or pinuntahan ko yung lugar na yun, wala na akong nararamdaman. And mm. another advice then is yung um, stay away from social media muna talaga. Yun yung talagang very okay na advice. Kasi, alam mo kasi, kahit sabihin mo na ibinalak mo yung tao or something, or in-unfollow mo siya, pero kung makakabasa ka ng mga feeds, mga status, mga memes na about sa pag-ibig, ganyan, babalik at babalik yung ganong feeling. So sa akin lang talaga, stay away from social media as much as possible. Try to ano mo na, parang try to think of yourself muna. Huwag ka muna magbasa ng mga kung ano-anong mga bagay na mga status, feeds, memes, ganyan. Iwasan mo siya. Ayun, yun yung sa akin. Pero ano yung toughest lessons you've learned from the real world?
Hindi madali ang pera. Hindi madaling kumita. That's the life lesson na masasabi kong toughest talaga. Mm-mm. Hindi madali kumita, hindi madali magkaroon ng pera, and kailangan mo na talaga maging maabilidad, maging resourceful, and then, ayun, kailangan mo na talagang maghanap talaga ng iba't ibang ways to earn. Don't settle for just one job. Kung you Mm-mm. have time pa, go with More jobs. part-time. Oo, explore. Explore ka na explore. Find ways to earn. Ayun, Mm-mm. yun talaga yung parang naisip ko na, I mean, yun talaga yung parang the reality ng buhay. You cannot be who you are if you don't feel rewarded. You don't have earnings. You don't have the the means to make you happy, di ba? That's the Mm-mm. reality. Yun. Kaya Ako, kaya ito talagang adulting thing. We have to so, be honest. Pera talaga, di ba? Hmm. ako din. Kasi palagi na iniisip na pag adulting, career. Oo, career nga. Pero what if your career doesn't really support you well, di ba? You have to be Kasi ano may talaga. career ka nga, pero may mga bills to pay ka naman din. Hmm. May Alam mo career yun? ka nga, pero, di ba, parang kailangan mo talagang, sige, focus ka sa career mo, pero find other ways. Parang ito yung tinatawag na get out of your comfort zone. Get out of the box. Open the door, explore the world. Yun yun. Ang Kaya hirap, no? kaya ikaw, Kyla, you're 20, you're young, you have years to come. Don't settle for just where you are right now. Open the door, get out of it, explore. Lalo na nandiyan ka sa US, sobrang daming opportunities. Explore everything na meron dyan. Yun. Oh, kuya. Nagdo-double job nga ako minsan. Pero wag mo Okay. naman, pero lagi mo pa rin work-life balance sa. Yun pa rin yun Oo. work-life balance. Wag yung tipong tulog na lang yung pahinga mo. Wag na, wag naman ganun. May more on life nga ako kaysa work eh. Kaya nga andito ako sa Kumu eh. Ganyan ako dati. Nung kabataan ko, life lang. As in Pero life. nakakamiss yung ano no. Parang sila Hmm? na lang yung gumagastos. Kasi ngayon parang ang hirap-hirap. Mm-mm. Mm-mm. Nakakamiss yung wala kang bills na iniisip. Ngayon kasi parang Totoo. 20, sa Pilipinas hindi mo pa iniisip yung bills mo eh. Mm-mm. Kasi college, karamihan sa Pinas, pinapaaral ng mga ano, Mm-mm. Magulang. magulang nila. Eh ako, 20, ako na yung nag-aano sa sarili ko. Parang, sana Pinoy na talaga nasa Pilipinas. Pero, okay lang din naman. At least hindi ako, alam mo yun, parang less, ano na ako sa kanila. Kumbaga Yun. tutusin parang mas advanced ka sa mga tao dito Mm. sa Pilipinas. Kasi Oh, oh, at ang early hirap din. age, at early age, nagtatrabaho ka na, ganyan. Mm-mm. Mas maganda nga yan. Actually, mas gusto ko pa ngayon ganyan. Sana nga kung babalik yung panahon na estudyante ako, sana nagtrabaho muna ako sa coffee shop. Talaga. Or kaya, Oo. oo, alam mo, parang, di bale na kung lokohin ako na, mayaman yan, pero ba't nasa coffee shop? Mga ganun. Kasi Oh, at least yun. dati kasi parang napaka nung status, life status, napaka-importante ng life status sa akin. So Ay, true. parang, Ako rin parang hindi ko ina-expect na mag-work ako sa fast food, ganyan. mm-mm, Parang, pero ngayon, thankful ako and very grateful na nangyari yon. Pero noon kasi yung exactly. mindset ko parang pag sa Pilipinas kasi pag nag-work ka, parang nakakahiya eh.
Ayaw mo Ganyan. yung image mo na, alam mo yun, yung ibang tao, pag-uusapan ka kasi Mm. sa Pilipinas kasi pag nag-work ka, di ba, sa fast food, sa coffee shop, parang i-judge ka nila na, ay, nag-work siya, ganito, Oo. ganito. Mm. Pero Yun ngayon nga kasi iba, eh. parang, ay, sana Mm. all nag-work na, ganyan. Actually, yun nga yung ano eh. Parang gusto ko talagang ibalik yung panahon na college ako. Tapos, ah, estudyante ako sa umaga. Tapos sa, tapos sa, wait lang. Tapos sa gabi or hapon, nasa coffee shop ako, nagwo-work, ganyan. Kasi, dati pa lang parang, ang dami kasi dati kasi after school, diretso mall, gagala, kakain, shopping, Oh my maglalaro ng arcade games. Ganun yung ginagawa. So parang computer shop, laro kayo ng kung ano ng mga games doon. Parang ang dami pa palang time na sana nilagay ko doon sa ginamit. panahon na nag-earn ako. Ganyan. Sobrang how I wish na lahat ng kabataan ngayon will see that na hindi malaga kung mayaman ka or you have this life status thing. Pero isipin mo na yung future ka agad. Yung ganun. Mm-mm. Sa akin din, pag sinasabi nila, parang, ba't ka nag-work, ganyan? Mm-mm. Uy, pero hindi naman sa ano, pero sana, hindi kasi, parang yung mindset ng Filipinos, pag nasa Amerika ka, alam mo yun, di ba? Parang iba yung Mm-mm. tingin nila sa'yo. Like, Mm-mm. hayahay, ganyan. Mm-mm. Pero hindi. Yung life dito, ano, I think, sa paglalaba, sa paghuhugas, kasi may dishwasher, may Mm-mm. yung washing machine dito, hindi mo na kailangan magsampay kasi isasalpak mo na lang paglabas, tuyong-tuyo na, Mm-mm. pwede mo Mm-mm. na itupi, ganyan. Mm-mm. Pero yung sa work kasi, ang daming opportunities dito na pwede mong i-take advantage. Like dito, pwede ka na mag-work at the age of 16, Mm-mm. ganyan. Unlike sa Pilipinas na pag nag-apply ka, 16 ka pa lang, syempre hindi ka tatanggapin kasi 18 ata yung age requirement dyan. Mm-mm. Mm-mm. Tapos, very picky pa sila kasi gusto nila ma-experience na. Eh, kaya nga tayo nag-apply for experience din, di ba? Mm-mm. Yun. Exactly. Ang daming opportunities dito na pwede mong i-take advantage na akala ng tao na naghahayahay ka lang pero hindi guys kasi pinaghihirapan din talaga namin yun. Like, ang hirap i-balance school, work, sobrang time Mm-mm. management. Mm-mm. Kaya, wag niyong i-take advantage yung mga pinang-tuition sa inyo ng parents nyo kasi sobrang miss ko na yung miss ko ng pag-aralin ako kasi ang hirap kumayad talaga. Sobra. Kung alam niyo na. Pero Totoo. yun. Ano masabi mo, kuya? Ayun talaga. Actually, ano, nung grade school, so most of my classmates nung grade school nasa ibang bansa, and nakakwento Mm-mm. talaga nila sa akin na parang, alam mo ba, ang trabaho lang ng isa kong friend, nasa park lang, tagalinis lang ng park sa Australia. Pero, ano siya, MS, graduate ng MS yun. Pero kita mo yung parang buhay na parang wala sa life status yan eh, kung mayaman ka or what. Dito kasi sa Pilipinas, maglinis ka ng park, ang tingin sa'yo, janitor or janitress or True. something. Doon sa ibang bansa, pag magtrabaho sa park, magkano ang in-earn na mga yan? Mas malaki pa sa in-earn ko, di ba? So, hindi natin dapat minamaliit yung mga small work, yung mga small jobs. Kasi kahit pa paano, still a job, still earning from it. Kaya parang sana talaga yung mga kabataan ngayon will see the chance na lalo na ngayon online class lahat. So make use of the time talaga na find ways to earn para hindi makatulong din naman kayo sa parents niyo na nagtatrabaho ganyan. Ang daming ways to earn kasi mga online selling, di ba? Mga ganyan. Mm-mm. Yun, Uy, pero ang use dami the nag-online platform. selling din ngayon. Ha? Ang dami din nag-online selling din ngayon. Oo, sobra. Sobrang dami. Mm-mm. Ako din, i-use ko tong platform na to.
Ano mo Magsalita, yun? pwede ba mag-pen pa dito? Pamay na lang, pamay. Ganyan. Guys, binibenta ko na po to si Kuya Mark. Pamay na lang dyan sa baba. Press Pamay mo. na lang po, pamay Isang po. ano lang to. Yamashita. Binenta. Road to Ay, Bronze. yes, totoo. Pero yun nga, aside sa lahat ng tanong natin, ito na tayo sa last question natin, Kuya. Ito, very important din to sa akin kasi, guys, kahit ganito ako pangiti-ngiti lang, very ano ako talaga sa topic na to. How do you deal with anxiety, pressure, and depression? Okay, lahat tayo kasi dadaan sa quarter life crisis. So, at that time talaga, mararanasan mo yung depression, anxiety, yung talagang feeling mo confused ka, down ka, ganyan. So, yung kung paano mo ma-handle, para mo makapag-survive doon, you need a support system. Find your support system. Pwede siyang family mo, or friends Friend, mo, best friends, mga best friend mo, ganyan. Find that support system na gagabay sa'yo and tutulungan ka na makapagdesisyon na maayos at magabayan ka na tama yung desisyon mo. Kasi minsan kasi baka magdedesisyon ka, ganyan, hindi mo nakikita yung bigger picture. So, tutulong sa'yo yung support system na yan. Ako, during that time, nung may quarter life crisis ako, ang support system ko talaga is yung best friend ko na nasa Slovak Republic na ngayon. So, ang lagi niyang ginagawa sa akin is, lagi niya lang ako kinakausap, kinakamusta niya, na parang, and then pag nagkukwento ako, magbibigay lang siya ng advice. Yung ano lang, makahanap ka lang ng someone na to talk to. And then may share mo yung problem, yung struggles mo that time. Very ano na siya, feeling mo relief ka na. Kasi at least na ilalabas mo yung gusto mong sabihin, and then kahit pa paano merong tumutulong na bigyan kaya ng guidance. Kasi yun yung importante to survive sa mental health mo para 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 makatulong sa mental health mo talaga yung communication. Mailabas mo yung gusto mong sabihin to that someone. Yun. Yun yung sa akin. Support system talaga. na support system ka talaga. Ako naman kasi, hindi ako very, nung, nung bata ako, like, high school days, very open ako sa friends ko. Lagi akong umaasa sa friends ko. And then Mm-mm. dumating yung time na parang I had no one to talk to. Tapos, sarili ko lang. Tapos doon ko na-realize na parang walang-wala ako. Sinong kakausap sa akin. 'Di ba? Mm-mm. Parang, tapos yun, tapos after nun, parang, pag nag-worry ako, pag may anxiety ako, napapressure, or kapag nade-depress ako, iiyak ako. Tapos, after nun, ang weird, sobrang weird kung paano ako mag-ano. Kasi after kong umiyak, magbabasa ako ng book. Like, itong mga books na nandyan, yan. Ah, Magbabasa ako ano ba ng siya? mga book. Novel? Novel ba siya? Hindi siya, parang, ano siya, parang mga book na don't overthink it, mga ganyan. Mm-mm. About, basta mga life lessons din. Mm-mm. Ganon. Parang, nagbabasa ako to, ewan ko, para magpakalma sa akin. Or parang may matutunan ako na related sa nararamdaman ko. Para Mm-mm. hindi na ako mag-worry, ganyan. Tapos after nun, sa isip ko parang nagpa-pray lang ako na wag na ako mag-worry, ganyan. Kasi parang sinusurrender ko na lahat kay Lord. Hindi sa banal ako, pero ganun talaga ako mag-deal with anxiety, pressure, tsaka Mm-mm. depression. Minsan iiyak na lang talaga ako. Buong gabi, ganyan. After nun, pray. Pero minsan din nakikinig ako sa mga vlogs ni Tony.
yung mga Tony Talks niya. Kasi ang Mm-mm. dami niya ring, Advices. words of wisdom na talagang tatak talaga sa akin. Ni Heart Evangelista, mga ganyan. About fashion, mga adulting, mga ganyan. Something na natututo ako. Yun yung pangpakalma ko. Yun yung akin. Kaya kung nag-worry kayo, manood rin kayo sa YT. o kaya ganito ako, kakain ako ng madami. Tapos manunod lang Stress ako sa eating. letter M. Oo. Kumakain ako spicy foods pag na ko. Mm-mm. Para nai-spice din yung utak ko, charot. Kasi, kasi, kasi ako naman kasi, kaya ako sa support system, kasi hindi ko talaga kaya na walang kausap talaga. Ako Mm. yung taong, pag may problema, gusto ko may kausap. Di bali nang wag ka na mag-advise, pero pakinggan mo lang ako. Yung ganun ako eh. Okay. Oo, parang Pero gusto may ko na times talagang, na naman gusto ko na pag mailabas. hindi ko Ganun. na talaga kaya, sinasabi Mm. ko. Gusto ko Tatawag na talaga. lang ako minsan kay Kel. Iiyak na lang ako, ganun. Kasi ayoko kasi ng kinikimkim, kaya ayoko nang sinasolo ko lang. Gusto ko talagang sinashoutout ko na, ganon. Kaya di Ano, ba alam paano? mo yun, yung ex ko tinuwit ko. Tapos nag-message sa akin, ano yung tweet mo? Ganyan. Ay, nako. Nag-i-spill Mm-mm. ng oo. Pero yun, kuya, thank you for accepting my invitation dito sa collab Yes, natin. anytime. Sobrang kausap ni Kuya Mark na talagang on time din siya. And on time rin tayong natapos. Hindi man on time, Oo. pero Pwede na, oo. pwede na siya. Sobrang saya kausap. Kaya guys, kung gusto yung may makolab, ayan, si Kuya Mark. Yes, Pwede and niyo siya ako, get ako, sa ako mga... I am open for any advice, life advices, Mm-mm. relationship advices, financial advices. Yes, you can contact me on my Instagram, Mark the Hash, and then yun, para matulungan ko kayo with with mga struggles niyo sa buhay, ganyan. Ganyan, matulungan ko kayo. Kasi Oo, kahit yung mga pictures niya pag nag-hesitate kayo mag-upload, like ako, kasi kasi feeling talagang ko yun na yung pinapakontrol ko na kay kasi Kuya. feeling ko ito na yung passion ko eh, is yung maging guidance counselor. Oo, guys, manager ko yan. Oo. Pag may mga problema kayo, sige lang. Ako handa ako makinig. Ayan. Yun yung aking Mm-mm. vision sa buhay ko right now. To Kung listen to gusto your niyo mag-get, stories and make guys, follow advices. niyo lang siya. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Pero yun, Thank you, Kuya, thank you Jensen. for accepting Mm-mm. my invitation for this collab and more collabs Oo. to come. Abangan niyo, Yes, of guys. course. And Actually, yun. Pero yun, guys, thank you for watching. Thank you for joining us tonight. Ayan. And sa susunod, we'll be having Kuya Mark again. For sure yan. Dahil talagang ang dami naming chika. Ayan guys. So thank you Kuya Mark. Sa susunod thank ulit. you.